Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. At ang kaaya-ayang lira, ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong 11 ng Agosto, ginuguntintahan natin si Santa Clara, dalaga, kasamahan ni San Francisco ng Assisi. Dito po sa ating bayang Pilipinas, kilala si Santa Clara. Nilalapitan po natin sa maraming mga intensyon, nag-aalay ng itlog sa ating pananalangin. Upang maging karapat-dapat sa pagpapala, sa paggabay, sa biyaya ng Diyos, aminin natin at ihingi ng kapatawaran ang ating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukha at aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundanawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami paging dapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Lumakad sa Kanyang mga daan. Ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang mga kautusan at mga tuntunin.
Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lamang ninyo na ang langit, ang daigdig, at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo, pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hihiwalay sa Kanya at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayon marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang nagkakatipon sa Galilea, sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis
ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan, gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-19 na linggo ng karaniwang panahon at ngayon pong ika-11 ng Agosto, ginugunita po natin si Santa Clara ng Assisi. Siya po'y kasamahan ni San Francisco ng Assisi. Pareho po silang kilala sa pag-iwan ng lahat ng ari-arian, pagiging dukha, at pagtulong sa mga dukha. Si St. Francis po, yung sa mga kalalakihan, si St. Clare naman ay doon sa mga kababaihan. Dito po sa atin, marami po sa atin ang humihingi ng panalangin kay Santa Clara. Nandyan po yung sa Ubando, ayan. Nandyan din po yung nandun sa, nakalimutan ko kung saan lugar, pero naalala ko kapag may exam, ang tawag pa namin noon ay NCEE, National College Entrance Exam. Nung mag-e-exam kami, entrance exam sa mga colleges, meron kaming isang tray ng itlog at dadalhin po namin sa ministeryo ng mga mongha, doon nga po sa Santa Clara. Ano bang lugar yun? Kalimutan ko yung papuntang Antipolo, ha? Ay, yung Katipunan na yun. Doon, sa may bandang Katipunan, dala-dala namin itlog. Tapos yung nakita namin, yung katabi namin, may dala-dalang isang tray ng itlog, iba't ibang kulay pa. Tapos dadalhin yon, susulat mo yung intention mo. At talaga naman, apaka-effective kapanalig. Ano po? Lahat ng ipinagdasal ko doon talaga namang binibigay ni Lord. Napaka-effective. Ang iaalay mo lamang ay itlog. Yung iba, ang panalangin para sa isang magandang araw, magandang panahon, kasi baka meron silang activity sa araw na yon, kasal nila, may procession sa parokya, may mga gagawin outdoors at humihiling ng magandang panahon. Yun din, may daladalang itlog, hihingi ng panalangin kay Santa Clara upang ipagdasal. Si Clara po ay inaalayan ng itlog kasi Clara daw, klaro ng itlog. Kaya yun daw po yung ginagamit. Minsan po tinanong ko yung mga mongha doon, mga madre, Sister, ano bang ginagawa niyo dyan sa itlog? Ang dami. Totoo nga daw, napakaraming itlog. Ano po, ginagawa yung iba, tinapay, ginagawang ganito, ganyan. Tapos, pinamimigay sa mga mahihirap, sa mga dukha, ganun pala yung ginagawa doon. Apakaraming itlog. Pinamimigay din sa mga dukha, sa mga nagugutom. They do charity works. Ano po? Para din pala yun sa mga nangangailangan sa mga kapos. Just like nung ginagawa ni St. Clare, nung buhay pa siya, tumutulong sa mga dukha, sa mga nagugutom, sa mga walang-wala. Hanggang ngayon po, yung mga madre na St. Clare, ganun din po ang patuloy nilang ginagawa. Si St. Clare din, ay pag nakita mo po yung kanyang image, meron siyang hawak-hawak na monstrance. Hawak-hawak niya si Jesus. Ano po? Kasi yun talaga yung sandata niya.
may mga lumulusob, nagnanakaw, may mga masasamang loob, gustong pasukin yung kanilang kumbento. Pero ang hawak-hawak ni St. Clare, yung body of Christ, and that is enough para proteksyonan sila, para ilayo sila sa kapahamakan. Si Santa Clara malapit po sa puso ng mga Pilipino at marami na pong answered prayers. Maraming panalangin talaga po namang sinagot ng Diyos sa tulong ng panalangin ni Santa Clara. Hingi ka lagi ng panalangin kay St. Clare. Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin, si Jesus sinisingil, magbayad daw ng buwis sa templo. Kaya nagtanong, nagbabayad ba yung maestro nyo, yung Panginoon nyo, nagbabayad ba yan ng buwis sa templo? Nagbabayad ba siya? Baka may utang siya. Sabi ni Pedro, nagbabayad. Nilinaw ni Jesus, dapat bang magbayad? At si Pedro rin ang sumagot, hindi naman po tayo dapat magbayad. Kung merong dapat magbayad, hindi tayo. Yung mga dayuhan, yung mga Romano, sila dapat ang magbayad. Hindi tayo. Pero anong sabi ni Jesus? Oo, hindi tayong dapat magbayad, pero bayaran mo na rin. Bayaran mo na rin. Sa lawa, may mahuhuli kang isda. Pag buka ng bibig ng isda, merong sampilak. Ibayad mo yon para sa ating dalawa. Si Jesus nagbabayad ng buwis. Si Jesus merong mga bayarin, binabayaran niya lahat yon. Kung ang tingin ng iba, may pagkakautang si Jesus, binabayaran ni Jesus kung ano mang pagkakautang na tingin ng ibang mga tao. Kapanalig ikaw, nagbabayad ka ba ng utang mo? Mabayad ka ba ng utang? Ayan. Napakahirap pag may utang, di ba? Di ka makatulog, di ka mapakali. Ang hirap po. May naniningil pa sa'yo. Napakahirap. Pero, ang sabi po ng ibang mga naniningil, bakit daw ba ganon? Kapag naniningil ka, parang ikaw pa ang masama. Naranasan mo na ba yun, kapanalig? May nangutang sa'yo. Siningil mo. Siya pa ang galit sa'yo. Masama ka daw tao. Kasi alam mo namang wala daw siyang pera, wala daw siyang pambayad, walang makain yung pamilya niya. Sinisingil mo pa siya. Ikaw na nga yung nagbigay. Ikaw na nga yung tumulong. Ikaw yung pinipilit niya dati, pautangin mo daw siya, pautangin, babayaran niya agad-agad. Babayaran daw niya sa katapusan, sa sweldo, hindi nakabayad. Babayaran daw niya mid-year bonus, hindi nakabayad. Babayaran daw niya Christmas bonus, hindi rin nakabayad. Tapos umuutang ulit, pautangin mo ko ulit. Next year, babayaran ko. Parang ayaw mo na, at huwag mo nang pautangin pag ganon. Sabi, may kasabihan din tayo, gusto mo bang masira ang inyong pagkakaibigan? Pautangin mo yung kaibigan mo. Masisira ang inyong pagkakaibigan. Kaya po ako, hindi na ako nagpapautang. Sa mga kaibigan ko, hindi ko pinapautang. Binibigyan ko na lang. No? Binibigyan ko na. Magbibigay na lang, ano? Binibigyan ko na lang. Sabi ko, kung gusto mong mangutang ka sa bangko, doon ka mangutang. Ayoko na magpautang ka ako, nadala na ako. Ang daming mga kaibigan ko dati, nasira yung pagkakaibigan. Totoo po nasisira yung pagkakaibigan dahil sa utang na hindi nabayaran. O kung mabayaran man, parang nagkakalamat talaga. Kaya kung kaibigan mo yan, gusto mong manatili yung pagkakaibigan niyo, baka pwede wag mo nang pautangin. Itulong mo na lang. Kung nangangailangan siya ng tulong, wag mong bigyan ng pautang. Tulungan mo na lang. Kaibigan mo naman yan Kamag-anak mo yan. Bigyan mo na lang. Ibig sabihin, bigay ito. Kung gusto mong ibalik, it's up to you. Pero hindi ako nakaasa. Hindi nakadepende yung kaligayahan ko kung babayaran mo ako o hindi. Kasi minsan po ganun kapanalig, di ba? Pag hindi ka nabayaran, nabubwisit ka. Nasisira araw mo. Wag mo na sigurong, wag mo nang stress yung sarili mo. Wag mong bigyan ng kapangyarihan yung mga pautangin mo na sirain o buuin ng araw na kapag hindi nagbayad, sira araw mo, wag. Tulong na lang yung ibigay mo. Kung baga magbayad siya, salamat sa Diyos. Kung hindi man siya magbayad,
okay lang. Kasi hindi naman utang yung ibinigay mo. Tulong yung ibinigay mo. Pero sinasabi nga sa atin, kahit hindi ikaw yung dapat magbayad, kasi baka po ganun yung tingin natin, yung gobyerno may corruption, may dayan, mayroong panlalamang ng ibang tao, ba't ako magbabayad? Pero sabi ni Jesus, kahit hindi siya yung dapat magbayad, nagbayad pa rin siya. Pero ito maganda, hindi po kinuha ni Pedro sa kanyang bulsa yung pambayad. God provides. Yung isdang nahuli, doon niya nakuha yung ibabayad niya. Kapanalig ito, ito, karanasan ko to At karanasan din ng maraming nakakausap ko. Kung meron kang dapat bayaran, bayaran mo. Pero huwag mong bayarang mag-isa. You pray for it. At sigurado ako, tutulungan ka ng Diyos para makabayad. At kung hindi man agad-agad, gano'n naman po, Kung hindi man agad-agad, meron pong settlement yan. Merong agreement. At ano yung agreement? Kahit paunti-unti. Pero fix, kunyari, 100 a month, babayad mo. Basta 100 a month. Kung ilang taon mo man bayaran yun, basta magbibigay ka yan. Fix po yun. Magkakaroon ng mga ganong agreement. Bayaran mo. Ang hirap kasing hindi ka yayaman hanggang may utang ka. Tsaka hindi ka makakapag-ipon hanggang may utang ka. Tsaka hindi ka rin magkakaroon ng kapayapaan hanggang may utang ka. Mahirap ka panalig kapag may utang. Hindi mo kayang bayaran. So we ask God, Lord, baka pwedeng katulad ng ginawa ni Pedro. Hayaan mo naman makahuli ko ng mga isda. May mga pilak. Pasensya na po, Lord. Nakautang ako. Naging pabaya ako, reckless, magastos. Ako rin naman yung may kasalanan. Nalulung sa bisyo, lumaki ng lumaki yung pagkakautang ngayon, baon sa utang. So you ask God, Lord, tulungan mo naman po ako. Babawi po ako. Gusto ko pong makabawi. Pero alam ko po, hindi ako makabawi hanggat hindi ko nababayaran to. Lord, bigyan niyo po ako ng kakayahan, bigyan niyo po ako ng pondo, bigyan niyo po ako ng opportunity para makabayad dito sa mga pagkakautang. At eventually, sinisigurado ko sa iyo, kapanalig, lahat ng nagdadasal, lahat ng nananalig sa Diyos, nakakaalis sa kanilang pagkakalubog sa utang at eventually, talaga naman po, umuunlad yung mga negosyo, yung mga trabaho nila, hanggang sa sila yung hindi na nagpapautang bago sila na yung tumutulong. Sila yung nagpapakain sa mga nagugutom, may mga feeding programs, sila yung mga dumadalaw sa mga ampunan, sa mga home for the aged, sila na yung mga tumutulong sa simbahan, sa parokya, sa mga social actions na ginagawa ng parokya. Nagsimula sa may utang, pero humingi ng tulong sa Diyos dahil alam mo yung pakiramdam ng sinisingil ka, alam mo yung pakiramdam ng walang-wala ka, alam mo yung pakiramdam ng hindi ka mapakali kasi may mga bayarin ka. Alam mo yun Kaya babayaran ni Lord yung mga pagkakautang mo, tapos gagamitin ka ni Lord, hindi para ikaw naman yung magpautang, hindi. Para ikaw naman yung magbigay. Para ikaw naman yung tumulong. Para ikaw naman ang gamitin ng Diyos para maging kanyang pagpapala para sa iba. Santa Clara ng Assisi, ipanalangin mo kami. Amen. Sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran sapagat siya ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan ating itutugon
Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang simbahan, saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinahalagang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng tao naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig at ang mga organisasyong sibiko at estado naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng mamamayan naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Tayo naway maging daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang mga yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ama ng awa, dapat na gamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran ng iyong bayan sa pamagitan ng aming bukas loob na pagsuporta, naway maging instrumento kami ng pagkakatatag ng iyong kaharian dito sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang tong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginuginita namin ang dalagang si Santa Clara, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong kinagagalak namin, may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingan amin ngayong nililingon. Dito may rinais na kami makadating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi,
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, Santa Clara at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo.
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay ng kapayapaan. Kapayapaan, kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Sa Kanya tayo nagtitiwala. Tanggapin natin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon,
ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Clara, upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, pagalingin kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banala na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba
sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalo't higit ang ating mga may sakit, ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Puri ng makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui prestet fides suprementum sensum
Panem de cielo prestis eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus que nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribuaque sumus, ite nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iutas ensiamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen. Pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kaman-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinisan paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin sa Jose kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinisan esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,